Just call me Kate. Kasal at may 2 anak na babae. Ang asawa ko ay nasa ibang bansa nagtatrabaho. Nakikitira lang kami sa nanay ko. So kami lang lagi sa bahay. At minsan din, tumutulong sa tindahan ng nanay ko. Medyo chubby lang naman ako. At pag nasa bahay lang ako, ang mga pormahan ko ay sando at short lang. Chinita ako at katamtaman ang hugis ng katawan. So tumatakbo ang istorya ko ng minsang ang katabing bahay namin ay nagpagawa ng bahay, pinataasan niya ang bahay nila. Halos magkasing taas ang bahay namin. Tapos minsan, naglalaba ko at nakikita ng mga karpentero ang buong kwarto ng bahay namin. Buhat nga ng may gumawa sa tapat ng bahay namin, ay nakikita nila ang buong second floor ng bahay namin. At minsan na naglalaba ko, napansin ko na may pares sa mga mata na nakatingin sa akin habang naglalaba ko. Dito ay nakasuot lang ako ng spaghetti strap at sando na manipis na pantulog. At nang tignan ko nga, ang isang mama nito ay nakatingin sa akin kinaroroonan. Lunchtime ng araw na yon at sinigawan siya ng kasama niya sa baba na kung may ulam na sila para sa tanghalian. At sumigaw to ng, "Akyat ka dito. Andito ang masarap na ulam." Napakabastos ng mamang ito sa loob-loob ko at ako'y pumasok na sa kwarto at nakipag-chat sa asawa na noon ay naka-online. Isang hapon na ako'y papasok na at duty sa ospital na pinapasukan ko, mga bandang 6 ng hapon noon, pagkatapos ko mag-shower at nakasuot ng sando. That time, nang may napansin ako sa kabilang bahay, parang may ginagawa siyang kakaiba. Pero hindi na ako masyado pang nagbigay pansin dito. Ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa kong pag-lotion sa buong katawan nang mapansin ko sa salamin na meron nga mga matang nakasilip sa ginagawa ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan ko na lang ang lalaki sa kanyang ginagawa at ako naman ay medyo nag-init at bahagi akong ipinakita pa kunwari ang aking katawan. Nakita ko sa salamin na parang bumilis ang ginagawa ng lalaki. Natapos na ako sa aking ginagawa at nagbihis. Nakita ko na ang lalaki nakatambay sa may tindahan sa baba. "Hi ma'am, pasok na po ba kayo? Ingat po kayo." "Salamat kuya." At pinay-start ko na ang aking kotse. Medyo naisip ko din yung nasa biyahe na ako, bakit hindi ko man lang natarayan yung lalaki na yon na nagpakasasang magpasaya sa sarili habang ako ay nagbibihis. Ewan ko ba, pero may init akong nararamdaman ngayon. Siguro, sa tagal ba namang nasa abroad si Mr. Nag-out ako ng maaga sa ospital dahil hindi maganda ang pakiramdam ko that time. Bandang 2:30 AM at medyo maambon-ambon sa paligid. Pagdating ko sa bahay, madilim ang paligid noon nang mapansin ko ang lalaki na nasa harapan ng sarado naming tindahan. Humihigop ng kape at nagyoyosi. "Ma'am, madaling araw pala ang uwi nyo." "Hindi. Nag-out lang ako kasi hindi maganda ang pakiramdam ko." "Ma'am, ako na magbubuhat ng bag nyo para hindi kayo maulanan." Ayun nga, lumapit siya sa sasakyan ko at kinuha ang bag at ako naman ay bumaba habang nakapayong. Sinabihan ko na sumukob siya sa akin. Habang naglalakad kami sa bahay, medyo ramdam ko yung kanan niyang siko na nasasagi ang aking katawan. Ewan ko pero medyo nag-init ako sa mga pangyayaring yon. Sa pagpapatuloy ng aming pagkakadikit, ay nakaramdam ako muli ng pag-iinit sa aking katawan at parang gusto kong may umanggin sa akin. Bakit ganito ang nararamdaman ko?
Siguro nga, dahil sa malayo ang aking asawa at etong lalaki na to, alam ko na pinagpapantasyahan niya ako. Nagpakilala ang lalaki na siya raw ay si Jay. Taga malayong probinsya daw siya ng Mindoro at napadpad sa Maynila upang maghanap buhay. Nagpakilala din naman ako. Ma'am, ako nga pala si Jay. Bagong salta lang dito. Kinuha ko ng aking kamag-anak para mag-construction worker. Hi. Ma'am ka dyan? Ako naman si Kate. Nanay ko may-ari niyang tindahan na tinatambayan mo. Oo nga ma'am. Lagi ko po kayo nakikita dyan. Nasaan pong asawa niyo? Ikaw talaga makamam. Wagas. Kate na lang. Yung hubby ko, nasa Amerika. Doon siya nagwo-work. Kasama ko dyan yung mama ko at saka yung dalawa kong chikiting. Ay, anak niyo po pala yung dalawang bata. Akala ko po kapatid niyo, Ma'am Kate. Oo, dalawa na yung anak ko, mga makukulit nga eh. Ma'am Kate, hindi halata na may anak kayo. Ang ganda pa rin kasi ng hubog ng katawan niyo. Ikaw talaga. Wagas kumambola. Tumataba tuloy ako kakain. Sige na. Pasok na ako sa bahay. Madaling araw na. Bakit gising ka pa nga pala? Hindi po ako makatulog ma'am Kaya tumambay na lang ako dito sa baba. Ma'am, pwede po bang mahingi ang number mo? Okay lang ba? Para hindi po ako maboring. Nag-isip muna ako kung ibibigay ko. Pero mukha naman siyang mabait. Sige na nga. Ibibigay ko sa'yo. Yun Salamat Ma'am Kate. May makaka-text na ako. O sige. Bye na. Good night. Nakapasok na ako sa bahay at nag-hotbath na ako, then nagsuot ng aking pantulog na manipis na 90s. Yun ang lagi kong suot pag matutulog na ako. Nang pahiga na ako sa bed ko, nang mapansin ko na umilaw ang cellphone ko. Tanda na merong dumating na message. Hi mom, si Jay po ito. Gising ka pa ba? Uy, Jay, ang bilis mo namang mag-text. Yap, kakahiga ko lang. Ba't hindi ka patulog? Hindi talaga ako makatulog, Ma'am Kate. Kasi, nakapagkape ako. Ikaw ba, Ma'am? Mag-i-sleep ka na? Oo kasi, medyo masama din kasing pakiramdam ko Ay, ganun ba? Sayang naman, wala na akong makakausap. Okay naman, habang gising pa ako, re-replyan kita pero pag hindi na ako nakareply, meaning, tulog na ako ha. Salamat ma'am, ang bait niyo naman, ang ganda pa. Saan ka pa? Natatawang chat ni Jay. Bulero ka talaga Jay. Ma'am, sino po ba ang kasama niyo dyan pag matutulog na kayo? Sarili namin ng hubby ko itong room, pero wala siya, kaya ako lang mag-isa. Yung dalawang bata kasi, nasa room ng lola nila. Nakakaloka kasi Ganun ba ma'am? Naku, malamig pa naman. Ang walang katabi dyan. Natatawang joke ni Jay. Okay lang naman. May kumot naman ako At saka mahina lang yung aircon. Kaya okay na din. Oo nga ma'am. Buti at mahina ang aircon nyo. Ano bang suot mo ngayon? Eto, nakapantulog lang. Ikaw ang harsh mo magtanong. Tanong lang naman ma'am. As in, pantulog ba talaga? Yap. Oo. Why? Natatawang sagot ko. Wala naman ma'am. Medyo nakatalokbong bala kayo kapag natutulog Ba't alam mo? Kita po ko kasi kayo dito. Maliwanag po yung lamp ng ilaw nyo. Pero ma'am, as in, pantulog? Wala nang iba? Naughty ka Jay Nakikita mo pala ako. Patayin ko na nga ang ilaw. At pinatay ko na ang lamp ko. At saka, oo,
Wala nang ibang pantulog. Sige na nga, night na. Ma'am, andaya nyo naman eh. Natatawang reply ni Jay. Nang pinatay ko na ang ilaw ng kwarto ko, naisip ko na silipin kung andun siya sa bintana. Pero nabigla ko sa aking nasaksihan. Kita ko si Jay, nagpapasaya sa kanyang sarili. Ngayon, kitang-kita ko siya kasi nga wala nang ilaw sa kwarto ko at hindi niya kita kung may nakatingin ba sa kanyang kinaroroonan. Ewan ko ba kung talagang sinadya niya ang mga pangyayari. Nag-init ang pakiramdam ko na mga sandaling iyon. Sobrang napaka-gifted ni Jay. Mas may pagmamalaki siya kumpara sa aking Mr. Hindi ko tuloy mapigilan na paghambingin sila. Hindi ko alam na naphaplos pala ako sa aking sarili. Nagiinit na rin ako. Andun pa din siya nakatingin dito sa aking kwarto. Tanging liwanag ay kandila. Kita ko ang kanyang ginagawa. Nagdaan ang araw at palagi kaming nagte-text ni Jay hanggang isang gabi na nakauwi ako at medyo tipsy kasi nagkaroon ng konting selebrasyon ng isa kong kasama kaya nagkayayaan ng inuman. Pasado 12:00 nang ako'y makarating sa bahay. Medyo malayo ang pagpapark ko kasi ayoko nang magising ang aking nanay at sasabihan na saan at bakit ako nakipag-inuman. Ganun talaga yun, kahit nung dalaga pa ako. So ayun, pagka-park ko, medyo malayo sa bahay. Nakita ko si Jay sa may tindahan namin, nagkakape always. Kasi sarado na nun ang store namin. At nang ako'y makalapit, medyo nailang ako kasi nga amoy alak nga ako. Kaya ang sabi ko, wag nang maingay, baka kako magising ang nanay ko. Kaya mahina lang ang usapan namin. Ma'am, amoy alak kayo ah. Umiinom pala kayo? Oo, konti lang naman. Pinagbigyan ko lang yung katrabaho ko. Ma'am, baka magka-hangover kayo niyan. Dapat, sundan nyo uli agad ng alak. Ha? Ganun ba yun? Naku, sarado na ang tindahan. Hindi na ako makakakuha kahit isang beer. Nakalak na kasi yan eh. Ma'am, tara sa kanto. Meron dong minibar. May video okay pa. Gusto nyo? Nag-isip ako sandali at bigla kong naisip na ayoko magka-hangover. Kaya iinom ako kahit isang beer lang. Sige, basta sandali lang tayo ha. At ayun nga, pinaandar ko na ang kotse ko. Then, nakita ko yung itinuturo niya na video okay. Madaming lalaki. Halos puro sanggano kaya sabi ko kay Jay, sa Paddy's Point na lang kami. Medyo klase pa. Medyo lang. Yun nga, nakarating kami sa Paddy's Point. Marikina medyo konti na lang ang tao. Kasi naman, weekdays na mga panahon na yun. Mapera ang loko. Siya ang umorder ng isang bucket. Kaya sabi ko, uy, isa lang ang inumin ko ha. Like what I said earlier. Ayun, masaya siyang kainuman. Maboka at joker din. Hindi ko na malayan na nakakarami na din pala ako ng naiinom na alak. Sa sobrang kulit niyang kainuman. Nung medyo nahihilo na ako, tumabi siya sa akin. Ma'am, lasing ka na ata eh. Ang aga pa. Then sabi ko na lang, last ko na to Jay ha. Hilo na ako. Baka kung anong isipin ng mama ko. Ayoko kasing umuwi ng ganitong nakainom. Eh ma'am, saan ka naman uuwi niyan? Doon sa kasama ko sa trabaho, kila Mela. Kaya niyo po bang mag-drive? At naramdaman ko yung isang kamay niya na nasa likod ko. Hinahaplos-haplos to. Then, yung isa naman niyang kamay, nasa tummy ko parang hinahaplos niya ang aking bilbil. Doon ako na-shock. Hindi ko siya mapagsabihan.
Ah, marunong ka bang mag-drive, Jay? Talagang hindi ko nakakayanin to. Ikaw naman kasi eh. Oo naman, ma'am. Medyo marunong ako mag-drive. Saan ba yung bahay ng kaibigan mo? Sa Antipolo yun, Jay. Antipolo? Nako, ba't ang layo? Baka madisgrasya pa tayo nun. Medyo nakainom na din ako eh. Ay nako, lagot ako nito pag umuwi ako sa bahay. Magsusumbong yun sa asawa ko na umuwi akong lasing. Okay, sige na. Ipag-drive mo na lang ako. Mag-rent na lang ako sa isang hotel dyan. Doon muna ako magpapalipas ng gabi. Pwede ka nang umuwi pagkatid mo sa akin. Sige. Kung yun ang gusto nyo, ma'am. Ayaw nyo bang samahan ko kayo doon? Natatawang biro ni Jay sa akin. Hoy, ano ko ba? Ang harsh mo ha. Hindi pwede yun. And yun nga, inalalayan niya akong palabas ng padis. At grabe si Jay kung makaalalay. Yung isang kamay niya, halos mahawakan na niya ang aking mga iniingatang kayamanan. Nung nasa loob na kami ng kotse, ayun, pinaandar na niya. Nasa tabi niya lang ako. Ewan talaga, mukhang sumasalisi si Jay. Pag nagkakambyo siya, talagang nasasagi ang hita ko. Naka-miniskirt ako noon. Hindi ko napansin na nakahantad na pala ang hita ko sa mga paningin niya. Nakakapag-init ang ginawa niyang kahiligan sa akin. At last, nakarating na kami ng room. Nakaalalay pa rin siya sa akin. Ma'am, hilo pa din ba kayo? Oo, Jay. Umiikot ang paningin ko. Grabe naman kasi yung alak na yan. Okay, ma'am. Hintayin ko kayong makatulog. Then, alis na ako ha. Sige, Jay. Salamat ha. Mga 30 minutes na ata. Nakalipas nun, nakatagilid ako ng higa. Nang mapansin ko si Jay na nasa likod ko lang. Nakahiga. Nilingon ko siya. Nakapikit. Sabi ko na nga ba sa sarili ko. Bagsak din siya. Then, pinagpatuloy ko na ang pagtulog ko. Wala pang 5 minutes. Naramdaman ko na medyo yumakap siya sa akin. Pinakiramdaman ko muna siya. Baka kasi ganun talaga siya matulog. Then, naramdaman ko at napansin ko na parang inaamoy-amoy niya ang buko. Medyo nag-init ako at pretending na natutulog. Then after that, naramdaman ko ang kamay niya na hinahaplos ngayon ang tummy ko. Hindi ako makahinga at naglakbay na ang kanyang palad sa aking tiyan. Akala niya ay tulog na ako ng mga oras na yon. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili sa pangyayari at kunwari talaga na ako'y natutulog ng mga sandaling iyon. Sobrang kaba at excitement ang nangyayari sa akin. Biglang tumaas ang paghaplos niya sa aking tiyan. Sobrang bilis ng kabog ng aking puso sa mga pangyayaring yon. Nakayakap siya sa aking likuran. Kaya nararamdaman ko na unti-unti nang nabubuhay ang init sa kanyang katawan hanggang sa naramdaman ko na lang unti-unti niya na akong pinag-iinit. Bumulong pa ito sa aking tenga. Paniguradong mag-i-enjoy ako sa'yo. Nakakapag-init ka, ma'am. Sa tinuran niyang iyon, medyo nabastusan ako. Nakaramdam ako ng sobrang init sa aking katawan habang hinalikan niya ako sa punong tenga at panakanakang halik sa pisngi. Dito, bigla niya akong hinarap sa kanya at inumpisa ng pag-initin ako. Kahit may anak ka pa, ang ganda pa rin ng katawan mo. Pasensya na talaga ha at pinagnanasaan kita araw-araw. Hindi na ako nakapagpigil pa, kaya iminulat ko ang aking mga mata at kunwari
nabigla sa mga nangyari. Jay, ano to? Ano tong ginagawa mo sa akin? Ma'am, pasensya ka na. Talagang nagiinit na ako sa'yo. Simula pa lang sa inyo, sa pananakit mo, napuko mo na ang pagnanasa ko. Jay, maawa ka. Huwag mo tong gawin. Drama kunwari. At gusto kong ma-experience na pinupuwersa. Ang kulit hindi ba ng aking trip? Ma'am, walang makakaalam ngayong gabi. Sige na, hindi ko na nakuha pang sumagot dahil unumpisa niya na akong pag-initin. Dalang-dala na ako ng sitwasyon. Kuwang-kuha niya ang aking kahinaan dahil sa matagal na akong uhaw sa kamunduhan, kung kaya't pinili ko na rin natugunan ang pangangailangan ng aking katawan. At mula nga noon, naging kami na ni Jay. Lihim na lihim yun. Tuwing madaling araw na darating ako galing trabaho, ay sumasalisi kami ni Jay. Kung hindi sa kotse, nagche-check-in kami sa pinakamalapit na motel at doon magkasalo naming lalasapin ang init ng aming mga katawan. Sa pagkakataong to, si Jay ang pumupuno sa pangangailangan ng aking katawang lupa. Sinisigurado ko naman na hindi makakahalata ang aking asawa sa ibang bansa dahil kung ano ang ginagawa namin noon, ganon pa rin ang ginagawa namin sa hanggang ngayon. Ang pagkakaiba nga lamang ay naging masayahin ako at laging inspired sa araw-araw. Ikaw ba naman ang araw-araw madiligan? Bakit hindi ka sasaya? Hindi ba?